Alright, no? So meron tayo nakita ng ano, Route 3B. Oh, Route 3B. Alright, so nakasakay tayo ng ano, Route 3B. So kanina meron tayo nakita ng ano, Route 3 lang talaga siya na walang letter Jerome, walang letter B. Pero di tayo nakasakay kasi nga bumper to bumper yung traffic dun sa may Guerrero Corner, Ramon Magsaysay Avenue. Pero yun bali story time, no, storytelling or share ko lang sa inyong mga hagala na ito pala din ngayon walang ano, parang napagtanto ko ngayon na ito palang pagbablog din, no, hindi lang pala talaga siya hilig, no, hindi lang din siya pala talaga na parang hilig or passion or drapings lang, no, kundi minsan din pala ano siya, commitment, no? Minsan kumbaga, hindi mo pwedeng sabihin na porkit wala kang boss dito, wala kang amo, hindi porkit wala kang tawag nito, hindi porkit wala kang superior, no? Wala kang bossing it, mga madam. Kasi ano nga, kumbaga sarili mo tong channel, ikaw yung nagpapatakbo, ikaw lahat, no? Producer, cameraman, host, editor, director, no? Kumbaga ikaw yung lahat nakakaalam sa lahat ng flows ng channel mo. Pero ngayon napag-isipan ko na kasi may isip ko na may lag. Wala naman lagnat. Kumbaga para ano lang, parang flow. Hindi pa pag flow para yung parang may COVID ganun. Yung masakit ang pakiramdam sa mga kasukasuan. Pero sa akin wala naman Kumbaga parang clean lang talaga na sipon. So far may pangamoy pa naman. Di ba maganda naman ang kain, no? Para naman ang kain. Kumbaga may cravings pa nga tayo sa mga lauoy ganun, mga ginataang munggo. So, nalalasahan ko pa yung ganung sarap ng mga pagkain. Yun ang mga mga pagkain, comfort food ko yun, no? Mga Filipino food, no? In general. Okay, balikan natin yung pagiging vlogger pala ay siya, no? Commitment and obligations. Kasi ito kasi dapat hindi naman marami naman kasi pwede i-content, no? It's all about city, it's all about Davao. So, pwede akong wala, anything goes lang. According kay Romeo Sabaldan. Shoutout pala kay Sir Romeo Sabaldan. Nga pala, no, kung sino nakakaalam dyan, hindi na siya dumadaan sa wall ko. I don't know bakit. So, shout out to sa kanya kasi siya ngayon nagsasabi sa akin na parang na-appreciate itong ginagawa ko rin minsan. Kasi siya kasi, si Sir Romeo kasi more on siya, no? More on mga construction sites in the, mga development, no? Sa mga development in progress sa mga construction area, sa mga ginagawang mga pasilidad, no, ng gobyerno para sa madlang Pilipino. So, ito namang mga ginagawa kong ganito na sakay-sakay lang ng jeep, ganun. Tapos sa anything goes na pag-usapan, pwedeng maging topic at pagkwentuhan. So, na-appreciate niya. So, yun na nga sabi niya. So, anything goes. Kung meron akong itong aking nadagdag sa aking vokabularyo na salitang anything goes, no? Anything under the sun. Ayun, basta may mapag-usapan, no? So, dahil yan kay Romeo Sabaldan. So, shoutout sa inyo, Sir Romeo. I don't know kung nangyari sa iyo, kung nasan ka ngayon, kung bakit hindi kita nadadaan sa sa aking wall, no? Nanonood pa naman ako sa iyong mga vlog kasi nga daming matututunan tungkol sa iyong mga equipment, no? Yung mga long arm, mga girder, mga box culvert. So yun yung mga rason mga hagala na medyo iwas ako sa mga ganyang uri ng content kasi wala hirap kasi magmamagaling or magmamarunong or yung magpapanggap ba na alam ko yung mga ganung bagay. At saka okay na naman, alam niyo naman yung ko, di ba? Alam niyo naman yung aking tawag na ito, yung aking branding, no? Yung aking style of vlogging. Hindi talaga ako tipo sa tao na nagpapanggap na alam, no? Or kumbaga may guts and confident, pero kapag hindi ko talaga sigurado yung isang bagay, sasabihin ko nga sorry, hindi ako sigurado. Oo nga pala, so Route 3B. So cut muna natin yung story or yung topic So ito na nga, bali Route 3B ang nasakyan natin. Di ba dapat Route 3? Pero dahil Route 3B yung una natin nakita, ito na lang sinakyan natin. Kasi yung Route 3 kanina punuan, tsaka yung bumper to bumper. Tapos ito pala nadadaan natin San Pedro College and Holy Cross corner. Sa mga hagala, ganito yan. Kanina ako'y nakatayo sumakay tayo. Sa mga hindi nakakaalam, hindi kabisado, is nagsisimula tayo dun sa may Guerrero Corner, Ramon Magsaysay Avenue. So Route 3B. So tatanungin natin si Kuya kung anong pinagkaiba ng Route 3B tsaka Route 3. Yeah, pwede mo tanak ya. O sa kalahian sa Route 3 o Route 3B? O sa kalahian, Route 3B o Route 3? Sugat na sila.
So si Route 3 og si ano, sim lang mo kanang agyanan pero sugat. Sim na. Okay. So napoy Route 3A, Route 3, Route 3A, Route 3B, Route 3C, Route 3D. Oh, dapat si Kuya. So siguro no, parang Route 3B. Okay. So yun, bali sugat lang no sa lubungan. So ang nisakay ko sa imo Kuya is libot lang maning Route 3 no, Route 3B. Libot lang gyud siya. Nisakay man ko sa Guerrero, corner Ramon Magsaysay. Anya, pag dito po ko muna og sa Ramon Magsaysay, anya gyapon ang gisakyan. So atong agian kay mao nino Guerrero. Guerrero, Sobricare. Pinson, Sobricare. Murag ato pong isugat ang Route 13. Route 13 ang Route 1. Route 1, Route 13, murag sugat nato. Sila na i-day. Bilang net yan. Okay, B. So, mo na siya ang musugat. Anya katong Route 3, Kini, na may Route 3 kanina inaagi po, subay. Naunhan, nag-una sa imuha. green. Oh, amo tong green ba to siya? Multi-cup ba to siya? Oo, pulaga. So, parehas lang mong dalan? Ariyan. Okay. Ayan o, so Route 3 and Route 3B, isa parehas lang ng daan. Mga pala, so dito tayo ngayon sa likod ng ng Gaisano Mall and harap ng San Pedro Hospital and San Pedro College. Tapos ngayon mga hagala, itong dinaanan natin ay ano pa to? Guerrero pa rin dito ko, yan o. Guerrero Street. Tapos sa unahan ito, Vinson. Dito man tawag Vinson, no? Vinson, tapos Sobricare. Ayun, so balikan natin yung kwento tungkol sa anything goes, no? So na-appreciate ni Sir Romeo Sabaldan nga yung pasakay-sakay dito ng mga jeep. Tapos anything goes, no? Pwedeng mapag-usapan. Anything under the roof, under the sun is magiging topic. Tapos yun, no, shout out kay Sir Romeo Sabaldan. So yun na nga, sa talino ni Sir Romeo, dami tayong matututunan. I mean, hindi, siguro ganito yan, no? Siguro hindi ko talaga interest ang construction. Kasi wala hindi ko masasaisip, masasaulo lahat ng mga sinasabi, yung mga box culvert, mga girder, mga ano ba yun, mga bayadak, mga long arm. Di ba yung mga ganang mga equipment na ginagamit, di ba, mga bulldozer, mga backhoe, mga forklift, or ano pa tawag dyan, yung mga cranes, no? Nadidinig ko lang siya, pero hindi ako sigurado kung yun ba yung nakikita ko, is yun ba yung tawag doon, mga ganong bagay. Kaya kung napapansin nyo, di ba, napakadalang na ako yung nagko-content tungkol sa mga construction sites and construction area. Iniiwasan ko yan. Siyempre, ang dami na rin naman naming mga taga Davao, no, mga Davaoeño vloggers dito na nagko-content na rin, no, halos lahat updates, no. So kung yung mga progress and developments, no, sa mga proyekto na ginagawa sa ating Davao, sa ating syudad. So yun, bali sila nang bahala dyan. So ako, focus ako sa kalsada kasi yun naman talaga yung in the very first place, kalsada talaga yung buhay ko. Nabubuhay ako sa kalsada for how many years, no? Kaya lang pas isang dekada. So hindi lang sa Davao, hindi lang sa Mindanao, kundi sa buong Pilipinas, no? Kumbaga, namumuhay ako sa kalsada. It's all about travel, it's all about destinations, it's all about places, no? So lahat kung saan ako na-assigned. Ayun. Luzon, Visayas, and Mindanao. Kaya kung meron akong masasabi, ayun, tungkol sa kalsada, yan, medyo expertise ko yun, no? Expertise. So basta doon tayo focus sa mga bagay-bagay kung saan tayo talagang may hilig, may passion. Doon tayo may hindi man tayo kailangan maging expert or magiging tawag nito, matalino sa mga bagay na yun. Pero ang mahalaga is passion talaga natin. Kumbaga, meron tayong idea, meron tayong alam, no? Sa puso natin, tsaka natural, natural sa atin. For example, di ba, I don't know, ito si Sir Romeo, feeling ko sa kanya, nung una, I don't know basta parang siya, no, parang part of the media yata siya nung araw, parang meron siyang column or something. Well, hindi ko siya masyadong kilala. So parang siya, columnist or radio commentator or something. Basta parang feeling ko kay Sir Romeo is siya, nasa media, no? Membro sa ng CBCP, kapisana ng mga broadcaster sa Pilipinas. Kasi ang galing niya talaga mag-spill, ang galing niya magsalita. Tapos yun nga, parang may kinalaman din siya sa mga, baka nagtrabaho sa mga engineering department, mga gano'n, sa
Yung mga ganun, no? Engineering Department, DPWS, kung ano mga ahensya or departamento kung saan may kinalaman sa paggawa, no, ng mga bagay-bagay. So ito pa rin papuntang obrero. Shout out pala kay ano, yung sino yun? Yung Iglesia, basta ambassador of Iglesia. So sir, shout out sa inyo ha. Ito na yung obrero dito. Maraming hotel. May mga hotel rin ako yan, no? Daghan, no? Oh, so kung kayo pupunta dito sa ano, malapit lang sa hahanap kayo ng hotel dito, malapit sa may obrero, sa may cultural stadium. Search na lang po, Google map nyo na lang, no? Search nyo dyan. Cheapest hotel or yun, hotels near obrero. So lalabas yan lahat. Tapos ngayon, balik tayo doon, no? So anything goes. So maraming salamat kay Sir Romeo Sabaldan kasi siya talaga yung na-determine ng ating mga ginagawa, no? Na wala man talagang direction. Walang direction. Basta kung ano lang makita, which is totoo yan. Yun talaga yung ano, forte ko. Yun talaga ang aking branding, no, of vlogging, no, na kumbaga sinusubukan ko rin naman na bago ako lalabas ng bahay ay sinusulat ko na yung ano, yung mga magiging topic, magiging content, no. Pero ewan ko ba sa kung ano mga kadahilanan na everything talaga hindi pwedeng planuhin. Para sa akin hindi siya applicable sa akin yung plano. O hindi applicable kasi ang daming mangyayari sa daan na hindi talaga inaasahan. So yun ang magiging content ko, parang gano'n, no. So anything goes. Kung ano yung andyan, yun na yun. So hirap magplano, hirap according plan, accordingly or according to plan. So wala, hindi applicable sa akin yung planado na ganyan, no. Kaya yun, bali ito sa makaya ko nito, di ko naman iniisip na gagapon, for example, di ba dapat route 3 yung sasakyan ko, pero walang route 3 dumaan, kaya ang nakita ko route 6 na lang, kaya ang ginawa ko, hindi nag-route 6 na lang. O ngayon, sasakay ako sana ng route 3, pero wala nakita ang route 3, kaya ito nag-route 3B. So talagang merong twist ba? May changes talaga sa plano. So kaya ang hirap talaga, no, na mabuhay according to plan. Kasi hindi talaga lahat ng plano ay nasusunod or nangyayari. Kaya, ayun, anything goes na lang, no? Whatever will be, parang gano'n, no? Kung sa kanta pa. Tapos, itong dinaanan natin is Sobrecari Street. Tapos, ang lusot nito ay Lapu-Lapu intersection. Yan, tanan na natin dito yung gusali na ano yan, call center, BPO. Ano yan? I-Core, Teleperformance. Basta BPO. Yan, So itong Sobrecari na to, siyempre dumadaan tayo dito sa masakit ng Route 11. Tapos dumadaan niya ng Route 11 sa may dito Lapu-Lapu tapos Agdao. Ito talaga napapansin ko to, masyadong patrapik to dito kapag peak hour. So ngayon wala na, sumakay na tayo ng So balik ako ngayon istorya na ang pagba-vlog is not, hindi siya it's not all about passion, dedication. It's not all about it's not about passion, dedication, profession, ano pa tawag dyan, tripping, for the views, for the content, for the vlog, no? Kundi pala, isa pala siyang commitment din pala talaga and obligations, no? Obligations like, kumbaga nasa sa atin pa rin naman yung mga vlogger, no? At nasa sa amin yan ang mga vlogger na mga hagala kung obligahin namin yung aming sarili. Pero sometimes kasi, maganda rin kasi ang buhay kapag ka may challenge. So kaya nga nito, shout out kay Sir Daming Daan, no? Si Sir Daming Daan, sa kanyang nung araw kasi parang ako hindi naman sana wewerduhan, pero out of thousands of subscribers and viewers ko kasi mangilan-ngilang lang talaga yung talagang nagko-comment at nag-a-appreciate sa ginagawa ko. Napili ko talaga dati walang kwenta, walang silbi na content ko kasi sumakay ng jeep, di ba? Tapos binabanggit ko yung mga nadadaan ng kalye. Ayun, I-Core pala. Okay, balik. So, dadaanan ng kalye. Tapos ito si Sir Daming Daan. Every time na ako, ano pala siya, silent viewer, no? Oo, silent viewer. Like, nanonood lang talaga siya most of the time. Pero, nung nagkaroon ako ng mga series content like Davao Road Trip, parang ganun, sumasakay ng mga ruta, abay, na-appreciate niya. Like, sinasabi niya na, gusto ko yung ganitong ganitong content. Tapos, next upload naman ako ng panibagong ruta na naman ng Davao. Sabi niya, ganito, ganyan. Tapos, request pa siya ng panibagong mga series of content, no, like mga biyahe-biyahe. So, tapos doon tinanong ko yung kanyang pangalan, Daming Daan, na parang parang siya na parang satire na pangalan ng parang dating daan, tapos ang ginawa niya is Daming Daan.
I don't know kung intentionally na ginawa niyang daming daan or talagang dating daan dapat yan. Kaya nagkaroon ng typo error, no? Eh, wala naman talaga perfect. Kahit na ako nagkakaroon ako ng mga typo error sa mga thumbnail at mga titles and captions. So, baka ang talagang gusto yung ilabas dating daan, tas ang nailagay niya ay daming daan. So, yun. Ang pinakauna kong satire na nakita sa dating daan ay lumang daan, no? Lumang daan, tapos yun, parang satire ba ng dating daan. Tapos sa kanya yung pangalawa, daming daan. So, I don't know. Let me know in the comment box. Comment ka nga dyan, sir, sir, daming daan. Kung yan ba, intentionally mo ba talaga yan na sabihing daming daan? O baka dating daan ba talaga yan? Santaan na mga hagala. Yan, santaan na. So, daming daan na siya ang pangalan. So, sabi ko, ba't puro kumbaga parang ayos ang kanya, gusto niya yung mga trip ko na, mga vlog ko na mga road trip, Davao road trip, na mga ruta-ruta. Tapos ang kanya pangalan is daming daan. So, hindi siya hindi siya accidentally or accidentally lang or nagkataon. No? Kung talagang intentionally na gano'n ang kanyang pangalan. So, ano to? Ibig sabihin ito, daming daan. Tapos may mga lugar na ako'y naglalakad-lakad, no? Parang walking ba? Like mga tagong lugar ng Davao, liblib na lugar ng Davao, mga shortcuts, no? Na daanan, for example, Magallanes ng Riverside, gano'n, sa Bolton Bridge, galing Ecoland, papuntang San Pedro Square. Tapos naglalakad ako, tapos sabi niya, maganda pala daanan dyan. Minsan, dadaan din ako dyan. Kumbaga, lahat ng mga vlog ko na ako'y naglalakad, parang pinapanood niya at tinatandaan kasi siya ay dadaan din daw minsan. Sabi ko, anong trip nitong taong to? Parang, nakakapagod kaya maglakad. For example, bisita ka. Tapos, ngayon, nalaman ko siya pala ay taga General Santos City, no? Parang, ewan ko kung in stock pa kita, sir, o ikaw yung nagsabi. O, no, taga Chensa. Sayang nga pala, sinabi pala ni sir, sir Daming Dana. Siya ay taga General Santos City, taga Chensa, no? Sabi niya ay, hindi nga daw talaga kabisado ang Davao City. Sobrang nakakalito. Maliban sa maraming ruta, maraming daan ay pabago-bago yung kalye. So, ayun, yun ang sabi niya. Kung na nga lang daw, babaguhin yung pangalan ng Davao City sa panibagong pangalan na naman. Well, in fact, nangyari na yun. Hindi lang isa, kundi dalawang beses. Di ba dati is, Nueva Vergara ba itong Davao dati? Tapos Davao. Basta marami itong minsan itatakil up natin yan, no? Yung ganong issue. O nga pala, recap tayo, no? So, doon tayo sumakay kanina, doon sa may Tricycle Asia. Guerrero Street, corner Ramon Magsaysay Avenue, tapos Guerrero, likod ng Gaisano Mall, in fronting sa San Pedro, Vinson, Sobrecare, tapos Icor, Lapu-Lapu Street. Yan. Tapos Suaso ko yan, no? Chavez, sorry. So, Chavez, tapos ito, Ramon Magsaysay ulit ang daan ni Kuya. Route 3B. Oh, yun. So, daming daan is yun na nga, isa siya sa nagbigay sa atin ng ng challenge. Talagang na-challenge ako na tapusin ko tong ruta hanggang Route 13. Kaya wala may 14, 15, no? Wala, no? So, 13 rataman. 13 lang. Oo. So, hanggang Route 13 to dito. Tapos, sa pinakamalapit ng mga downtown na ruta naman is yung Ecoland. Tapos, El Rio. O ano pa ba? El Rio, Doña Pilar. So yun yung mga mangingilan-ngilan lang na mga ruta na nakikita ko dito. Anyway, so yun na nga pala, Ramon Magsaysay Avenue ulit. Time check tayo, alas 4:02 na ng hapon. So it's simula na sa peak hour, no? Kasi labasan na ito ng mga estudyante. Labasan na rin ng mga magsusundo, malamang, syempre. Oh. Okay, so ito yung daan ni Kuya, itong Route 3B sa may sa maning adalan. Halis. Salis. Okay, Salis Street, no? Likod tayo ng Santa Ana Elementary and High School, Senior High School. Gamay ra din yang yang dalan, no? Mabuto tag San Pedro, San Pedro City Hall. Okay. Sumurat mo man, mulipot na po nila, galing. Dili po na malipong, kuya. Naana na, libot-libot, no? Downtown. Pili ko na kalito lang, paikot-ikot lang kasi, pag Tapos Ramon Magsaysay na mga mamaya. Okay, so, ano kayang ginagawa nila? May picture taking.
Gonzales Street. Yun ano, dami natin na pag-usapan, no? So, naitapik natin si Sir Romeo Sabaldan. Naitapik natin si Sir Daming Daan. Yun. Maraming salamat sa inyong ano, mga binibigay na challenge, no? At maraming salamat din sa pagtukoy sa aking ginagawa, no? Sa pag-describe si Romeo na ito pala ay yan. Anything goes. Sakay lang ng jeep. Tapos lahat ay pwede mapag-usapan, ano? Sir Daming Daan naman ay yun ang request niya to. Challenge siya tayo na mag-upload ng mga gatong mga content. No? So, sa akin naman, may manonood man o wala, okay na yun. Kumbaga, it takes one person, no? No, isa lang, kailangan lang natin isang taong maniniwala sa atin, no, na manonood. Ang galing. Sapat na sa akin yun para makagawa ng content. Bagay ako din naman kasi, ano naman to sa akin, beneficial dito sa akin, gawa nung, hindi ko rin kabisado ha, sa totoo lang, itong Davao City, like, kabisado ko yung lugar, pero yung mga rutang dapat sasakyan, no, yung talagang ano ba, pina-accurate style ba, di ba? Accurately, hindi ko talaga alam kung anong sasakyan ko na ruta, anong route number, yung papuntang dadaan ng Gaisano Mall, dadaan ng Icor, dadaan ng Disuaso, dadaan ng Lapu-Lapu, yung dadaan sa May Guerrero, yung mga ganong lugar, no? Yung mga ganong mga ruta, yun ang hindi ko talaga kabisada. Basta alam ko lang, sumakay. Minsan nga, for example, gusto ko pumunta ng sa Gaisano Illustre, di ba? Yung ginagawa, tapos gali ako dito sa may sabihin natin sabihin natin gali ako, Magsaysay, Boulevard, di ba? Sasakay ko ng Route 11. Kasi yung Route 11, dadaan dyan sa San Pedro. Tapos sa San Pedro, meron dyan, Corner Illustre. So, Corner Illustre, pababaan ako ng jeep dyan. Tapos, lalakad na lang ng konti, Gaisano Illustre na, di ba? Gaisano Grand Mall. Samantalang, meron naman pala talaga sakayan, Route 1. Doon talaga dadaan. Route 1 and Route 13. Grabe, ang daming daming mga mura at affordable na talaga na mga bilihin dito sa Puyangurin. Kumbaga siya ba, low-key siya na Divisoria. Ang Divisoria kasi, tsaka Baclaran, lakas maka-crowded, lakas talagang mararamdaman mo na, ito yung lugar na talagang bagsakan ng mga mura. Mga brand new, bago at mura na mga items, no, na mapapakinabangan lahat-lahat, no. Andito mo na mahahanap. Meron akong nakita doon, mini rip 4,700, bibilihin ko yun Tapos tawag dito, ayun, lahat na nga, no, makikita na dito. Meron na availability dito sa Davao, dito sa Puyangurin. Halos lahat na yata, no. Tapos kahit masabi natin made in China, ang mahalaga ay mapapakinabangan magagamit, no, sa murang halaga. Ganon din naman, mahal, durable. Durable naman talaga pag branded, pag mahal, mas maganda talaga, no, kasi mas durable, mas legit, di ba? No, tsaka pwede mong i-flex, talagang sikat ka. No, kasi afford mong bumili ng mga international brand ng mga unit items. Pero kung practical ka rin naman, hindi naman talaga pang matagalan yung tira mo sa isang lugar, di ba? For example, nangungupahan ka lang for 6 months. So, syempre, ba't ka pa bibili ng mga high-end talaga ng mga carpet? Di ba? Ba't ka pa bibili ng mga high-end ng mga refrigerator? Bibili ka pa ng mga high-end na tawag na ito, pang malakas ang air conditioner, di ba? Air condition, mga ganon. Din na may iwanan mo rin naman yun lahat. Kasi nakapagod na maglilipat-lipat lagi. Tapos may mga dalahin, meeting ka. Gumastos ka na nga, bumili ng gamit. Tapos gagastos ka pa ng lipat bahay, di ba? So, ang hirap mag-invest sa mga gamit, mga material na yan na nga, may iwanan mo lang din. What if kung masunog? Isa talaga yan sa kinoconsider ko, no? Hindi naman sa akin nag-iisip, pag masunog yung inuupahan, dito ka naman, alam naman talaga natin kapag nauupahan tayo, yung lahat ng mga meron tayo dyan, hindi yan safe. Pwede yung masunog, nakawin, alam nyo yun, tapos i-demolish or ano pa mga sakuna na hindi maganda. So ito yung route 3. Manyasa man mo diretso, kuya? Sa Jacinto. Jacinto, okay. Mabalik ka mo. Sa Jacinto, Nyahuman, Acacia, Nyahuman, Acacia, Pulsiano, Human, San Pedro, Human, San Pedro, Magallanes.
dili na. San Pedro, Ilustre, Quezano. Tapos sa Nabudok. Davao Doc, tapos Lopisay na. Ano po sa'yo? Tapos Marpuri High Subdivision. Okay, si Route 13, Ayaw din. Route 3 EP, o si Route 1, parehas lagi na mo gano'n dungguan. Ayaw. Marfori Heights Subdivision. Ayun. O, at least meron kong natututunan. May nalaman din. So, Route 3, Route 13, Route 3B, Route 1. So, upat ka buhok. Kung sa pagyot ang ruta ko yung modonggo sa Marfori. Tulo ra. Tatlo lang. Tatlo. So, murag si Route 3 o Route 3B. Parehas lang na isa lang. So, tulura. Route 3B, Rapuan, Rakati. 13 o 1. Okay. Manay modonggo. Bali ikaw ang pasugat lang sa duha. Oo. Pasugat ang Route 3 sa Route 1 o Route 13. Okay. Mini forest. Kasi ang downtown talaga natin, Poblacion District or downtown area is ito na nga yung babanggitin ko ha yung mga pangalan ng kalye. Ang Sandawa kuya, ma-charge ba na siya as ma-consider ba na siya as downtown? Downtown. Ang Ecoland Terminal, downtown Gapon no? Downtown Gapon. Ang SM Ecoland, downtown Gapon. Okay. So, Kempo Boulevard, SM Ecoland, Times Beach, Ecoland Transport Terminal, Sandawa Road, buong Boulevard. No? Quezon Boulevard, Piapi Boulevard, Aurora Boulevard, basta Boulevard hanggang sa Ramon Magsaysay, Agdap. Ang Arcastillo, downtown pa na, dili na no? Downtown Gapon. Downtown Gapon. So Arcastillo, tapos Alcantara dito sa may Aswila Cove, JP Laurel Avenue, Lanang, ang Lanang Murag Barrio Pampanga para hindi na siya sakop sa downtown. So ano pa ba? So yan lang no, bali Dumanlas, ang Buhangin, dili na kayo no, Bilan, dili na part no. O layo na. Dako daw, ayan, downtown area, Dako daw, GPK Baguio, Obrero. Yan lang, tapos Badapo, El Reo, dili na no. Garcia Heights sana, mura sa ako man Garcia Heights. Oh, so El Rio, mura dili na ang El Rio kay padaw na nag-diversion route, so medyo may kalayuan na. Distansya na siya. Tapos ano pa ba? Yun lang, basta within the area, population area, district. So, ang Matina Crossing, dili na no? Dili. Matina Shrine Hills, dili na pod. Dito, sentro lang. Sentro ang downtown. Lagi na. So, yun, hindi na kasama no? Oo. Sarap ng hangin. Yan, City Team o Dial 911. So ito na yung Jacinto Street. Ano ba meron doon sa unahan? Pinakadulo. Ayun, Timeless Treasure. Timeless Treasure, tapos Aurora. Aurora Street. Tapos Fatima School and Fatima Church. Tapos ano pang sunod nating madadaanan ng mga intersection dito? Ito talaga no, mga downtown area talaga to dito na hindi man siya ganoon ka commercialized talaga, pero marami ring mga tindahan, pero hindi talaga yung typical na para na siya no, more on mga boarding house yan, mga apartment.
mga dormitel makikita dito sa Jacinto. Basta sa kabila nito is Rojas Avenue. Tapos ito ay intersection ng Fatima. Ayun, Fatima Street. Rojas, Fatima. Tapos mula rito, tanan na natin yung gusali ng Ateneo Davao University and Euro Towers. Ateneo. Ayun, Ateneo. Maliit lang naman pala itong Jacinto. Oh. Dito dito mo, Age? Dito ka. Pero, shortcut ko. Shortcut lang ka. Okay, tama yun. Okay, sundan na ron sa mga estudyante sa Ateneo, no? Oo. Okay, kung hotel. Holy Child to Ateneo. So, ito siya is, sa maning kalye, Puras. De la Cruz. Ahawan de la Cruz. Okay. Ponce. Ponce. Okay, Ponce. Ponce, tapos Ponciano. Jacinto. Ponce, Ponciano, putik na kalito, hayop. Makalipog mo na Ponce. Jacinto. Okay. So, Ponce, Jacinto. Kaya pala tinawag to na Ponce, Jacinto Park. Kasi intersection. Tapos kanitong giagian, sa man eh? De la Cruz. Mo ni De La Cruz, paingon dito. Tama, J. De La Cruz, tapos Metrobank. Iyon. Tapos na, yung gurin, araman magsaysay na. Alright. Ugar Industrial Sales. So, ito yun, J. De La Cruz, tapos mababa na ang J. De La Cruz, no? So, simula doon sa may Jacinto Street hanggang dito sa may Ramon Magsaysay Avenue. Tapos yung kulay puti na to, yan, ito, Metrobank. Tapos, itong Grand Pinnacle. Ramon Magsaysay. Doon tayo sumakay kanina, oh. Actually, hindi talaga tayo nalalayo sa lugar kung saan tayo sumakay. Pabalik-balik lang, no? Oo. Paano lang, paikot-ikot lang talaga. So, yun yung ruta nila, no? Mga downtown area. Route 1, Route 13, Route 3. Road trip, Brum. Arc of Friendship. So, baba tayo nito sa may Acacia. Dito tayo sasama ng San Pedro kasi masyadong malayo na yun. Ang takbo dito sa downtown area is 22 to 30 km per hour, no? So napakabagal nun. Plus babasakay tapos traffic. Kaya mas mainam na yun, huminto na lang. Wag na tayo sumama kasi matatagalan tayo. Okay, so yun lang siguro. Maraming salamat sa mga nanonood. Nawa ayan, nagustuhan niyo yung ating ginawang vlog. At yun, thank you for watching. So next stop natin, so tapos yung 1, 2, 3 Route 4 naman, no? Although nagawa na natin yung Route 4, yan ang sunod natin i-content. Lugar na ko dire ko ya. Gina-vlog na ako. Dili, sa YouTube lang ni. So yun, no, napatanong si Kuya kung taga LTFRB ba daw tayo. Sabi ko hindi. Vlog lang sa YouTube. Kasi may mga hindi taga Davao talaga na nagpupunta ng Davao, nalilito or nagkakaroon ng kalituhan sa lugar, sa mga ruta. Hindi lang taga Davao, hindi lang taga mga dayo, no. Maging ako din na taga Davao. Tayo, aminin natin yan, mga taga Davao, minsan na yun nawawala. Minsan na namimiss sa natin. Tawag na ito, nagkakamali tayo ng mga sakay ng mga ruta. Kasi nga, hindi nga natin masyado nga rin tinatandaan, no? Kasi yun na nga, kumbaga taga Davao kasi tayo, alam natin yung pasikot-sikot. Pero yun, minsan, pag may nagtanong sa atin kung anong ruta ang sasakyan, wala tayo may sasagot.
So yun na siguro. Maraming salamat sa mga nanonood dyan and thank you for watching and bye-bye.